Grabe, breaking news. Nakakaawa po ang kalagayan ng ating mga 14 Marine, no? At yung 18 Marine kasama na rin yung mga apat na bumaliktad. Bakit kamo? Dahil alam natin ang katotohanan na sa umpisa pa lang talaga, ginigipit na sila. No? Kita nyo naman ang nangyari kay Gutesa nung nagsalita. Nag-back out na kasi sobrang kagipita. Kasi no choice po talaga eh. O ito sasabihin ko sa inyo lumagay kayo sa kanilang kinatatayuan. Halimbawa, kinatatayuan. Wala naman kayong pera, no? O sige, palagay natin may pinangakong pera. Hindi ako naniniwala eh. Una-una, hindi naman sila maglalabas si Baligod, wala namang pera si Baligod. O, sige, kung may pera naman, napakahirap sabihin na may pera tapos yung kabilang kalaban ay mas papera, tapos bumaliktad yung kalaban, mas magdududa ka doon sa kalaban. May pera yung taas ngayon eh. Sila nakaupo eh. Di mas magdududa taong bayan kaysa dun sa kalabaligod kala Mike Defensor. Di ba? At may mga ebidensyang hawak yung 18 Marines. Pero ito muna tanong. Lumagay kayo sa kalagayan ng mga to. Lumagay kayo. Walang pera. Kinasuhan, ikukulong. Ang pagkakakulong, tandaan nyo, walang piyansa. Pwedeng 6 months to 3 years, 6 years o 3 years, ganyan. Mahirap makulong. Tama? Mawalay sa isang pamilya. Tama? Ngayon, magipit ka, patong-patong na kaso, so mas matagal ang kulong mo. Maubos ang yaman mo, maubos ang kabuhayan mo, wala sa kakuha ng pampiyansa. May instance ka, madidepress ka. Ngayon, wala ka ibang gagawin lang, babaliktad ka, mauwave na yung kaso mo, wala lahat ng kaso mo. Ikaw mamili ka sa kinatatayuan mo. Well, no choice ka, di ba? Wala ka naman matinding kapit sa gobyerno, lahat nagkakaisa sila ngayon. Ginagamit niyo ang ahensya para laban sa taong bayan. Di ba? Hindi naman lahat. No? Ngayon, ikaw ba, bilang isang 18 Marine, hindi ka babaliktad? Babaliktad ka, syempre. Mapipilitan ka eh. Yung senador nga, napilitan sila Joel eh. Eto pa kaya. Di ba sabi ko sa inyo? Kaso hindi yan. Ngayon, ganito. Kagahapon kasi sa Las Piñas, parang nagkaroon yata ng tensyon, no? Nagkainitan doon kasi nga, hinuli na ang 18 Marines, doon ata kinulong. Pero ang masakit nito, talaga, todo silang hindi naniniwala sa 18 Marines. Nakakaawa pati yung apat na Marine na bumaliktad. Kasi napilitan lang talaga sila. Sa nangyayari ngayon, wag lang mapagtakpan lang ang flood control issue. No? Ibinigay na ni Erwin sa pamahalaan ng ombudsman, yung tungkol dito sa pag-iimbestiga, bagay na dapat hindi gawin. Pero ginawa pa rin nila. No, magkakampi-kampi sila, ginagawa lahat ng alibay, lahat ng pampalito sa tao. Pero naka-stick lang tayo sa sa kabilang banda, naka-stick lang tayo. Ano 'yon? May nawawalang 1 trilyon at dapat may managot. At kapag may mananagot, may salarin, may mastermind. Huwag kayong umalis doon sa ganung napaka-basic na nangyari, no? Kahit ano pa man nangyayari ngayon, panlilinlang lang sa atin yan. Kunwari nag-aaway-away sila, kunwari kakasuhan si Martin, pero sa madaling salita, meron talagang mastermind dito at alam nyo kung ano yun, at sino yun, no? Hindi po pwede, sabi ko kasi, hindi po pwedeng ginawa yung isang bagay. Halimbawa, gumawa ka ng isang bahay. Hindi po pwede ang gumawa ng construction worker la. No? May nagplano, may nagfinance, may naglabas ng pera, may bumili ng materyales. Tama? Yung lahat yan. Hindi ka po pwede, nakita mo, isang building, isang hospital, may nagtayo. No? Hindi po pwede na tayo na lang dyan yan ng basta. Sasabihin mo, ay, wala, di namin alam nyo ba't nagtayo yan. Tinayo siguro ng mga construction worker. Malamang, tinayo ng mga construction worker yun. Sino ba gagawa nun? Pero yung nagpatayo nun, yung nagfinance nun, nagpondo nun, nagplano nun, sino? Wala may alam? Hindi nyo may imbestigahan? Huwag nyo kami linlangin. Kitang-kita sa harapan ng taong bayan kung sino-sino mga nagplano. Kung sino pumirma, kung sino budget appropriation, sino kumanta, sino nagturo, may ebidensya, may video, may picture, kompleto, may testigo, nagsasalita lahat. Iisa kanilang sinasabi. Iisa tono nila. Wala pong pinagkaiba. Lahat iisa po tono nila. Kaya yung sinasabi nyo po sa inyo, nililinlang nyo kami, di kami naniniwala. Nililinlang nyo kami lahat. Para lang kami palabasin na patagalin ang investigasyon, umabot sa si Sara siguro, ma-impeach, hinihintay niya ma-impeach si Sara, no? Para mawalan lahat, tapos unti-unting kakalimutan ng flood control issue. Kaya tulad ng ginagawa ni Erwin, no? Eto, si Baligod, pakinggan natin si Atty. Baligod na nakakaawa yung kalagayan ng 18 Marines. At siniwalat ni Atty. Baligod na isang nakakatindig balahibo tong pagsisiwalat niya tungkol dito sa bakit bumaliktad itong mga to. Pakinggan po natin siya. Comment dito sa apat na nag-apat po yan. Apat sila.
Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin Mm. na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Biro mo papagamit kasi pero no choice yung barangay official kumilos na yung national Wala kang magagawa. Barangay official ka lang kumpara sa kanila sa mataas. Susunod ka, 'di ba? Kaysa naman siyempre matanggal ka, mawalan ka, 'di ba? 'Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ginagamit na nila. Kasama na ugali, no? Kasama na ugali. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin. No? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. Maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? At pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, Oo. naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Oh, hindi. Will nila yun Will nila yun Parang ganito. Natatandaan nyo si Joel, bago lumipat si Joel, Senate President noon si Cayetano. Ang nangyari si Joel nakipag-usap ng masinsinan kay Cayetano. Nuggets na ano nyo, na ano nyo. No choice sila Hindi pwede magbati si Joel si Joel, ito isipin nyo lahat ng kakampi ngayon ng administrasyon, hindi organic. Nakaka-alarma yan. Hindi nag-aalarma si ano niyan. Grabe, no? Ginagamit ng administrasyong ito yung mga taong hindi organic. Ano ibig sabihin kung hindi organic? Ano ba si Joel? Sample ako kayo. Si Joel ba ang puso sa administrasyon? Hindi. Hindi siya totally na siya sabing bumaliktad. Bumaliktad siya sa panlabas. Pero sa loob niya, alam niya ang katotohanan. Ginagawa lang ni Joel to para hindi siya makulong. At alam ng administrasyon yun. Ganon din si Chis Escudero. 'Di ba? Kaya nakakaawa ang kalagayan ng administrasyon. Tandaan niyo yan. Lalong pataas ang survey ni Sara dahil sa ginagawa ng administrasyon. At yung ginagawa ng Pinklawan, hindi nangingialam. Akala nila sila bida. Sinusuka kayo unti-unti ng taong bayak. Maniwala kayo. Sa ginagawa nyo, hayag na hayag yung mga ginagawa nyo lahat. Yung Pinklawan, hindi nangingialam. Tahimik lang sila pero nangungunsinte. Habang ang loyalista ng gaganyan, ng bubrusko, ng pinapakulo lahat ng lumalaban, no? Talagang halatang-halata na po sila. Kaya dito po masasabi natin talaga na may pagkakaisa sila na pagkaisa ng mga lumalaban sa kanila. Grabe hindi organic po to. Biruin mo si Joel, pababalik rin mo. Sa tingin mo yung puso ni Joel nasa inyo? Hindi ho. Ginagawa lang kinausap ni Cayetano. Siguro sabi ni Cayetano, sige Joel, pumunta ka. Sige na, i-give up ko na pagiging Senate President ko. Maging 13 lang kayo. Si Sherwin Gatchalian na magiging Senate President. Sige na, para wag ka lang makulong. Yun lang yun. Siyempre, sila Jingo, hindi pumayag. Pride ang pinairal talaga nila. Ayaw nila ibaba yung pride nila na talagang, sige, hindi kami kakampi dyan. Parang mangyari na sa amin ang mangyari, hindi kami kakampi sa mga yan. Makulong na kami kung makulong. Yeah? Yun, naging mautak lang si Joel at si Cheese. Sa tingin ko. Si Cayetano po, pinag-give up siguro yan si Joel. Sige Joel, ano ka na, bumaltad ka na. Sige na, yan ang mangyayari. Siguro ganyan, ganyan na senaryo. Ngayon, ganyan din nangyayari kay Baligot pati sa Formarin. Sige, okay na. Nagpaalam pa yung Formarin pala no? Sige na, baltad na kayo. Naiintindihan ko kayo kasi tinatakot kayo Wala tayong magagawa. Yeah? O tama, kung may pera sila, may power sila, kung may pera sila, tandaan nyo hindi makukulong yung mga yan, walang takot yung mga yan. Totoo yan. Ba't sila matatakot? Di naman plunder yung case nila. Piyansa lang naman yan. Di ba? Kaso yung banta ng buhay nila. Yun ang mahirap. May nagte-text daw na babanta, ganyan. Pero kung may pera ka, sa isang venue kayo, dating Marines kayo, kasi ang Marine po, yung dating Marine na yan, ang kinakatakot nila, hindi naman sarili nila Okay lang kahit mabaril sila, matambangan sila. Yung pamilya nila, ang kinakatakot nila. Kaya yan yung naramdaman ni Saldico nung panahon na siya'y umamin.
Kaya si Saldico, hindi ka naniniwala? Hindi. Naniniwala kami kay Saldico. Dahil si Saldico nakasalang-alang na yung pamilya niya. Kung si Saldico lang pag-uusapan, kaya niya magsinungaling eh. Kaya niya pagtakpan eh. Pero yung pamilya niya nagigipit na. Hindi na pa. At tandaan nyo, ang isang tao, kahit gaano kasamaya, yung pamilya niya, tandaan mo, yung anak niya, lalo dalawang anak niya, tatlo man o ano, may puso yan para sa anak niya. Lalo na kung Pilipino ka. Lalo na kung ikaw ay bandang part ng ano ka, part ng Kristiyano ka, ha? Kasi may gano'n eh. Maliban lang sa paniniwala ng iba. Kasi iba kasi hindi naman Kristiyano, may mga iba-iba tayong damdamin na tungkol sa isang pamilya. No? Ayoko na bumanggit pero maliban sa Kristiyano, may mga iba-iba tayong damdamin. Pero ang damdamin ng isang Kristiyano, sabihin naniniwala ka kay Kristo, may tunay na Kristiyano, no? Pero di ang pag-uusapan natin. Pero Kristiyano ka, naniniwala ka kay Kristo, may damdamin ka na kung saan nakukonsensya ka. Sa pamilya mo, hindi ko pababayaan na iiyak ka pag nakikita mo yung anak mo. Yung isang kriminal na pinakamasamang tao na kilala mo sa Pilipinas, pag yung anak niya nagugutom, umiiyak yun. Tatandaan mo yan. Kahit gaano ka siya katapang, kasama yung ginawa niya. Minsan niya, di ba, yung kriminal, kaya niya nagagawa yung krimen dahil sa anak niya. Yung anak niya nasa ospital pabalik-balik. Wala siyang magawa ng hold up. Bagaman mali yun, pero yung konsepto niya, nagagawa niya yun kasi niya dahil sa anak niya. Ganon din naramdaman ng mga to, natakot nila sa mga 18 Marines sa pamilya nila. At kay Saldi, ganon din si Saldi ko. Takot siya na mamadama yung pamilya, kaya umamin na lang siya ng totoo. Tandaan yan. Kaya sasabihin nyo, hindi totoo siya, sabi ni Saldi. Napakalaking tsansa na malaking porsyento, totoo siya, sabi ni Saldi. Una-una, may pamilya siya. Pangalawa, budget appropriation siya. Nasa hanay nyo siya bumaliktad. Sipin nyo yan. Tapos nagsalita si Saldi. Tapos tinuturo lahat ng ebidensya, lahat ng tao sa salita, sila tinuturo. Ang executive, si Saldi, si Martin, hindi ba sapat yan? Ano ba naman kayo? Huwag kayo magbulag-bulagan. Mag-isip-isip kayo sa kabilang banda na, teka muna, totoo kaya to mga to? Di ba? Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, oy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo, kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng apat na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila. No? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas. No? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So, Paano pag bumalik ulit sila, sir, tatanggapin niyo pa ba? well, wala na rin Ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Totoo yun. Pero tanggapin bilang isang tao, pero witness wala na. Pero isipin nyo sabi nila ang 18 Marines walang kredibilidad. Walang kredibilidad ng 18 Marines, hindi dapat paniwalaan. Kasi paiba-iba ng statement. Ba't naniwala kayo sa 4 na Marine? Di ba? Ba't naniwala kayo sa 4 na Marine? Na sinabi nila, hindi totoo sila sabi namin, ba't naniwala kayo? O ibig sabihin pala, ang paniniwala nyo, napapanahon lang, natsitsyempo lang. Saan pag natapat lang sa gusto nyo? Di ba? Sabi nila yun eh. Hindi anya kami naniniwala sa 18 Marine kasi yung kredibilidad. Pag sinabi mo mababa ang kredibilidad, umamin yan o hindi at paiba-iba sila sabi, hindi ka na maniniwala. Kahit yan umamin na. May kasi wala umamin ng 18 Marines, hindi totoo siya sabi namin ng una. Ba't naniwala kayo? So, pabor kasi sa inyo. Yan ang hirap, mga kababayan. Napaka-selective justice na natin ngayon. Totoo yan. Para tayong ginaganito eh. Biruin mo, pinatigil yung ombudsman. Nilagay. Mamaya, ito, uulitin natin ulit yan, pero mag-iiba tayo ng reaksyon. Kasi unang reaksyon natin, kasi iba-iba ang teorya natin araw-araw. Kasi bakit? Araw-araw kasi may mga ibang lumalabas na nagsasalita. Kaya naiiba yung angulo natin. Kailangan malaman ng taong bayan to. Kasi yung iba, news lang nila. Pero yung hindi nila sinasabi kung ano yung nasa likod. Yan ang mahirap sa mainstream media eh. Hindi naman lahat Kasi babalik-baliktad sila, no? Although,
Yung recantation talaga is, sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Yun, tamo, hindi pinapaniwalaan, grabe, no? O ito, panoorin naman natin ang Net25 tungkol dito kay Erwin at kay Ombudsman at sa apat na marin na yan bumaliktad, no? Ito, matinding pasabog ng Net25 ulit sa atin. Na masasawata ba hindi ba pigil kayo eh? Hindi Hindi naman pigil ang Di ba? flood control. Marami naghihintay ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Oo, naipagpatuloy kasi sabi nila pag resume ngayon baka Oo. ibalik na. Naku. Pero ang iimbestigahan daw tagig na. Tagig. Tagig na. Naku, Oh. hindi na. Hindi na po mag-iimbestiga ang Senado kahit kailanman ng flood control. Nako, hindi pwede. Sabi ni Senador Erwin Tulfo Oh. mag-iimbestiga sila kasi hindi nga natapos eh. Alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Ba, teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila Oh. ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social Oo. media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Sarado Closed yung door? pintuan yun eh. Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Sa Senate to. ombudsman yan. Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Yeah. Ombudsman May ganyan Crispin pala Rebull. opisina. Sa tingin mo, sa pag-uusap na yan, walang pinag-usapan na may pagkaareglo? Sa tingin nyo, ha? Kakapal ng mga pagmumukha, no? Kaya, closed door meeting pa sila, pinakita pa sa taong bayan. Kung magko-closed door meeting kayo, huwag nyo na pakita sa taong bayan. Huwag nyo na malaman. Kasi alam bakit? Iniinsulto nyo taong bayan sa ginagawa ninyo. Tama? Iniinsulto nyo. Parang ganito. Sabi kasi sa akin ng kahit ng Biblia, turo ng Biblia, kahit ng magulang mo, pag ikaw nakita mo yung tao nagugutom, ba, sa kalsada, may nakita ka dun sa isang convenience store nakaupo, walang makain, huwag mo lang ipakita sa kanya na kumakain ka, tapos hindi mo nang bibigyan. Huwag na. Kasi, alimbawa, pumunta ka sa mga pilay, sa mga pilay, marami, tahanan ng mga pilay, may ganun dati, parang tahanan yata na walang hagdanan, parang ganun. Wag mo, hindi ko alam kung tama ba yun, hindi ko alam kung tama yun. Hindi, mali. Basta may isang lugar na puro pilay, puro disabled. Papakita mo ba sa kanila ikaw ay tumatakbo? Hindi. Kaya nga pag yung magulang nagkaroon ng cancer anong ginagawa ng anak? Nagpapakalbo din. Tama? Nagpapakalbo din siya. Bakit? Dinadamayan niya kasi yung nanay niya na kinikimo. Tama, di ba? Ibig sabihin may pagdamay. Eto, pagdamay yung ginagawa sa nangyayari natin ngayon. Tapos, magko-close door meeting kayo, sasabihin nyo sa taong bayan, may pinag-usapan kayo, tapos di nyo sasabihin sa taong bayan. Iniinsulto nyo kami. Imbis na makiramay kayo, makidamay kayo sa ginagawa. Ito nangyayari sa amin sa flood control issue na damay lahat ng napakarami mga baha, na leptospirosis na nagkasakit. 2 tao lang na nasalanta ng baha, masakit na sa damdamin yun eh. As kayo magko-close door meeting kayo, sino ba kayo? Ano? May pinaalam ba kung ano yung sinabi? Hindi. In-interview si Erwin, kunwari, ito to. Sasabihin niya, in-interview naman ako kung ano yung pinag-usapan namin sa loob, hindi sinasabi ko ngayon. Maniniwala ba kami? Ba't nag-close door meeting kayo? Sana, binroadcast nyo na lang. Hindi ba mga kababayan? Nakita nyo pinagkaiba? Nakita nyo? Ngayon ang ombudsman. Maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, liliit lang. Tsaka, meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oo. Ang sabi po ni pagkatapos ng meeting, then lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Naniniwala So, ka na. hindi naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si
Tanod Bayan, Boy Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo na mapapanood. Oo nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Yun lang. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oo. behind Tingnan mo. closed door. Tingnan mo, yan napakalagang bagay na dapat yung pag-usapan nyo narinig ng taong bayan. Di ba? Hindi naman yung usapan na ano eh. Hindi naman yung usapan talaga mapakahalaga. Ano yan eh. Talaga, okay, sige. Palagay natin hindi pwede marinig ng taong bayan. Ipapakita nyo ba nag-closed door meeting kayo? Isikreto nyo na lang. Huwag nyo na pa media-media. Eh, pwede, ano ba? Ombudsman. Si Erwin, pumasok sa ombudsman. Ordinary naman sa amin yun eh. Nag-uusap-usap kayo eh. Diba? Kung nyo naman ipakita sa taong bayan na iniinsulto nyo kami. Eh, pinapakita nyo pa ganyan. Ganda pa ng venue nyo. Laki-laki pa ng venue nyo. Diba? Eh, lahat bang yan, pag-aari nyo? Pag-aari ng pamahalaan yan. Taong bayan may-ari niyan lahat yan. Yung baso na yan, tissue na yan. Yung display nyo sa likod. Taong bayan, pera namin yung pinambili dyan. Sabihin nyo hindi. Pera nyo pinambili nyo dyan? Pati yung mga halaman na yung mesa na yan. Oh. Eh, yun lang mesa na yung makintab niyan eh. Hindi ka makakabili ng 100,000 yan eh. Oh, 120, 150 yan eh. O yan ba, pera ninyo yan? Pera namin yan. Ang kakapal mga pagmumukha ng mga to, no? Binubuhay natin sila. Tapos ganyan umasta. Hindi nyo naisip yan? Hindi nyo naisip yan? O tignan mo yung sopa dun sa ano, likod. Magkano yung sopa dun? Hindi ka makakabili ng mga 50 mil yan. Di ba? Ba't gagawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi, Jen, Oh. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door ang gagawing investigasyon? Bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ng lamig? lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Hindi, alam mo naman si ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan eh. Oo. At saka, ay gusto din yan, ano din yan eh. Media conscious din yan. Yun nga Oh. pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may Oh. testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo Oho. o nagtatanong ng hindi tama yung nag-iimbestiga ng Kung iba. Blue Ribbon ang O kaya kung mag-iimbestiga. sila nililist niya sa iba. Ganon. Yun ang maganda doon. Kasi kasama yung tao. Nako. Nakikita ng tao. So ngayon, Hmm. ombudsman, Eh wala na yan. Tahimik na. Hindi na natin alam. Kung may Ay. kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan. Di ba? baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boying Rimoy. Kita mo, parang Oo. nangingitim sa galit Eh, eh. pakinggan muna natin. Sige, pakinggan natin. Senador. Ito, painggan ulit natin to. Agahapon na i-air natin to, pero mag-iiba tayo ng reaksyon kasi nga, medyo may nag-iba eh. Yan ang tono eh. May nag-iba. Tito Soto, Rapi, Erwin. Sige. Napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na magkahawak kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga O, tamo? submit na kay CI sa kanila. Ang dami, sinabi natin eh. O, ito taon bayan kayo nananagot. Sa taong bayan yung flood control issue, sabi ko nga sa inyo. Bakit nyo ipapaubaya sa ombudsman hindi namin narinig? Eh, di ba naagrabyado taong bayan? Nung nagnakaw ba sila, Sir Erwin, pinaalam ba sa amin? Oo, hindi pinaalam. Ay, magnanakaw kami. Hindi. Malaman namin na nagnakaw na. At talagang hayagan sa amin. Kami ang naapektuhan. Wag na lang ako, sige. Yung iba na lang. Tapos, magkakaroon ng investigasyon, sikreto. Niloloko nyo ba kami, sir? Panluloko, ginagawa mo eh. Di ba? Panluloko yan. Yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, makasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, hindi ka mapurnada pa. Baka mapurnada pa pakilaman namin. Hindi mapupurnada yun, sir. Ibig sabihin, sir, wala kayong galing, wala kayong husay. Di ba ho ba? Wala kayong kakayahan. Eh, ba't nag-blue ribbon ka? Sana ibinigay mo na lang kay Pinky ulit. Ate si Pinky, hindi pinapasa sa ombudsman, nag-iimbestiga kunwari. Eh, ikaw, tahasan siya sabi mo, hindi ka nag-iimbestiga eh. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-iimbestiga ngayon, what if pa kaya si Pinky? Tao ka ni Pinky, di ba?
Di mo ba mga kababayan? Nakita niyo yung logic? Grabe ginagawa ng mga to sa atin. Yun ang alam sir. Alam mo sir yung kaligayahan ng taong bayan ngayon sir, hindi na malutas ang issue. Kundi mag-imbestiga na lang marinig namin kung ano yung mga sasabihin ng bawat isa. Ng bawat yung mga nasasangkot. Yun na lang masaya na kami. Kahit alam namin mahirap may managot. Pinapahirapan lahat ng mga nangingialam sa flood control issue, pinakukulong, ginakasuhan, patong-patong, pag bumaliktad, nawawala kaso. Tingnan mo, yung 14 Marine kinulong. Asa yung 4 na Marine, ba't di kinulong? Ha? Pwede ba yon? Nakagawa ng krimen yung 4 na Marine na yun, di na kinulong kasi kumampi na sa kanila, kumampi na sa panig ninyo? Hindi, tataka kayo? We don't want to do that. So what we were saying, kami nang bahala. Alam mo kasi mga kababayan, ano na yan ano to, wala nang kakwenta-kwenta yung siya sabi nito, ang taong ito. Ano to pangit po yung ganyang ugali po. Hindi po maganda para sa taong bayan yan. Sana hindi ka to magmong senador, maging broadcaster ka na ulit. Sa pagiging broadcaster mo, Sir Erwin, marami pang nakikinabang sa kesa pagiging senador mo. Restitution agad yan. Yun. Singilan ka agad. Restitution agad yan. Oho. Ang akin lang pangamba, Mukhang na-definite na yung sagot ni Senator Erwin Tulfo. Ang pangamba ko nga lang, hindi na natin malalaman, di ba? Maghihintay na lang tayo kung sinong papailan ng kaso. Di ba? File Kasi na ng kaso sa Ombuds sa Sandigan Bayan. Kasi sa tingin ko, madami pang dapat natanungin eh. Tama. Di ba? Tama. Marami talaga. Ang daming dapat tanongin, daming dapat imbestigahan. Oo, doon pa lang sa mga binulgar na mga pangalan, doon lang sa mga construction, yung mga kumpanya, Yan, yung 15. Yan. 2 lang ang nakasuhan eh, di ba? Ipatawag niya parang si Girante. Yan, marami matutuklasan yan. Yun nga. Tapos ipatawag niya yung legacy. Ako, ang dami niya matutuklasan doon. Ang problema, paano gagawin nila, di ba? Oo, para kasing, pagka kasi sa Senado, parang katulong mo ang publiko. Ibig sabihin, nire-represent ng mga mamamayan. Yung mga senador, di ba? Oo nga. Tsaka pasensya na, doon sa, noong nag-iimbestiga ito, at dating DOJ Secretary ngayon ay Ombudsman Boy Remulla. Oo. Meron siyang, mukhang meron na siyang konklusyon, di ba? Konklusyon tsaka biases. Ayun nga. Di ba? Ito pa ang malala, Jen, ha? Development. May bago. May bago. Pagkatapos na ng pagpupulong, meron kagad nang nangyari. Hindi, bago pa magpulong. Ito yung nangyari. Tignan mo sa buong mainstream media, sa programa, Net 25 lang may ganito, di ba? Pansinin nyo. Totoo lang. Yung mga pinklawan may ganito rin pero binabati ko si Duterte. Hindi yun alam mo, ang batikusin mo, parehas kung alam mong, wag na ang batikusin, pagpuna, sige, criticize din, ganoon din, sige. I-criticize mo. Yung mga taong gumagawa ng alam mong nakagawa sa bayan, kaso tahimik sila May ganito rin ang pinklawan sila Llamas, may ganyan din Pero ang Duterte naman titira nila, hindi ang kasalukuyang flood control issue ngayon. Wala silang, tahimik sila dyan kasi alam nilang kalalagyan nila pag sila'y nag-ingay sa flood control. Ano yan? Alam mo ba na merong bumaliktad na mga testigo ng ombudsman na gagamitin kay dating speaker Martin Romualdez? So nakabaliktad. Pag labakan nito, naka na yung kamay. Yung ulo, Nakabaliktad na kung lumakad. Bumaliktad. Binawi yung kanilang mga naunang testimonya. Nako. Ako, na-expect ko na yung mga yan talaga. Ang sabi Pwede nila mangyari yan. So, sa kanilang statement, napilitan lang sila dun sa pagpapahayag, no? Dahil may mga pangako daw na bayad. At natakot din sila dyan dahil pinagkakasuhan sila daming kaso na rin. Cyber libel Yes, iba't ibang lugar. Meron pang perjury, di ba? Oo. Kaya ngayon gumawa sila ng bagong affidavit at sinasabi nila, hindi po totoo na nag-deliver sila ng pera kay dating speaker Martin Romualdez. So yung 418, 40 na lang ngayon. Ganun ba ibig sabihin? Ang ginamit kasi ng ombudsman dyan sa 18, 8 lang
Paano ibig sabihin? Sa 18 na testigo, Oo. 8 lang ang ginamit ng ombudsman na testigo. Hindi lahat. Hindi lahat ba yun? Oo. Oo, kasi sa 18 na yan, hindi naman lahat yan nagakot eh. Doon sa isang lugar eh. Kanya-kanyang hakot yan sa magkakaibang lugar. Ang kinasuhan, ang nagbumaliktad lang, yung nagkakot ata kay Martin, pati doon sa sabi kay Bongit. Kayo humuhugis. Lang. Okay. At dun sa 8, yung 4 kalahati ay So, 4 na lang natira? may diba? natira pang 4. Oh. Kaya ang sabi nila ay, paano ngayon yan? Ha? Ano yun ang ano sabi ngayon ni Atty. Baligod dyan? At sabi nila, hindi, gawa-gawa lang daw yung una nilang testigo. Yan yung sinasabing tama pala si Senator Dante Marcoleta. Nakita nyo? Oh, eto yung kuryente na patunayan na, yung mapa ng WPS, sabi ipasa no na. Tama, pinasa nila sa UN. Tama si Marcoleta. Yung pagkatanggal ng kuryente dyan sa systems loss, ngayon lang sinabi sa SONA, pero tama pala si Senator Marcoleta. Ngayon, tama ulit si Senator Marcoleta na sino mastermind, sino yung chart, alam mo, ulitin ko ulit, paborito ko to eh. Yung pinakitang, di ba may partial report si Pinky. Meron din ginawa si Marcoleta bukod, saka si Amy. Di ba, kita mo ang ulo, nakalagay doon si Romualdez, tapos may ulo doon, may question mark. Nakita niyo yun? Yun ang sinasabi ko sa inyo, na totoo yun. O ngayon, naniniwala na kayo sa totoo siya sabi ni Senator Marcoleta, na ito na sasangkot na. Binabaluktot lang ngayon. Patungo, buti na lang may ombudsman tayo. Pero, hindi ko alam kung si ombudsman, hindi mo alam kung balimbing o ano eh. Hindi ko alam kung drama lang ba, nagdadrama lang sila ni Boying eh. Ni Romualdez, kung ano nag-aaway eh. Kunwari, galit sila eh. Hindi natin alam yan. Testimonya. Yun. Oo. Hindi. Sino ba unang lumapit kay... Tama pala si Senator Marcoleta. Tama ang galing ni Senator Marcoleta sa pinakita niyang yung hawak-hawak niyang basta lagi natin ito uulitin sa kanila. Para, alam mo ba, para ulitin, hindi para sa kanila to eh. Para sa taong bayan to. Kasi taong bayan po naliligaw sa pamamagitan nila. Halimbawa, ang taong bayan, okay, nakukuha na yung kwento, no? May partial report, may pinakita si Marcoletang report na si Martin ang ulo, at may ulo pa, naka-question mark. Tapos gagawa sila eksena, kakaiba. Para yung tao malito, ganun bumaliktad. Iiba na naman. Kaya sa atin, pinapaalala natin sa kanila na meron report na ginawa si Marcoleta, huwag niyong kalilimutan. Ha? At totoo yun nangyayari ngayon. Hindi nangyayari ngayon, totoo yun. At eto na, nahayag na isa-isa. Atty. Baligod? Kasi kung sila unang lumapit at nagsabi, tapos ngayon babawiin nila. Mukhang iba na yung kwento nga nila. Na sila ay pinagawa lang ng hindi naman daw Mabigat totoong dito salaysay. Oo. Kasi kahit sa korte, no, so, kapag meron kang recantation, Mm. yung una mong salaysay, bagay, Yes. nakailang revise na yata ang salaysay ng mga no? Eto, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Para malinaw sa atin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung report na yan, personalities involved. Ayan, no? Andiyan si Martin. Andiyan, no? Ito si Gotesa to. Lalakihan ko konti para maintindihan niya. Gusto ko ipaalala sa inyo to para hindi kayo makalimot mamamayan. Sa gilid ni Martin, si Diskaya. Baba ni Martin, si Saldi. Ito si Bernardo. Sa baba ni Bernardo, si Bryce saka si Alcantara. Ito si Gotesa sa gilid ni Martin. May ulo na involved. Personalities involved. Yan. Sino yan? May mastermind yan. Yung sabi ni Senator Marcoleta. Ayan, no? Natatandaan nyo itong inano ni Marcoleta. Ayan. Yan. Totoo yan. Yung pinapakita niya na yan. Asan ba ba? Ayan, no? Yung mga pinakita siya ng dalawa ni Amy. Di ba, pinagtawalan sila niyan? Gumagawa lang kayo ng kwento, daling gawin yan. Talaga ba? O ano kayo ngayon? Di ba yun ang lumalabas ngayon? 18 Marines eh. And then, nung Kaya nga si Marcoleta, tama eh. Ang galing ni Marcoleta, tama siya eh. una, isang consolidated. Oo nga pala, isang salaysay lang. Pangalawa, Pinatawag sa ng NBI. pinag-isa-isa. Oo. Yung ginamit dito ay isa-isa eh. Ah. Yun yung binabawi nila. Oo. Ang sabi naman ni Atty. Levy Baligod, Naku. Oo. kami mangangako ng malaking pera. Ako nga walang pera. Oo nga, yung Oo. pagpiyansa niya yata, namumroblema na sa ngayon eh. Pero ang Diba? sabi niya, ang ginagawa lang namin, tinutulungan yung mga pamilya nila na Oo. magbigay ng halimbawa sa medical assistance. Pero wala daw katotohanan na siya ay nangako ng malaking salapi kapalit ng kanilang pagtestigo. Ang kino-quote daw niya si Mike Defensor tsaka si Mm. Senador Marcoleta eh.
Allegedly, yun ang sabi nung mga Marines. Ay, ganun ba? Oo. Hindi, ang sa pagkakaano ko ay si Baligod ang nangangako. Yun nga, ang At sabi si- daw, di ba sinabi ni Baligod? Oo. At ang kinu-quote daw niya, Ni yung- Baligod. ni Baligod, yung dalawang yung senador. dalawa. Yan nga, yung sila daw Oo. bahala. Oo. Pero, Ang problema mo, ako, sa tagal kong pagkakilala kay Senador Marcoleta, hindi naman mangangako para gumastos. Nelson, ano ayun nga, oo. Aywan ko lang, yung Mike Defensor, hindi ko naman kilala personal yan. Mm-mm. Nakilala natin siya as Mike Defensor. Pero yung kilala na as in personal, nakakilala, ay hindi natin kilalang personal yung Mike Defensor. Ngayon ang tanong, Oh. dahil ba dyan ay Okay, maraming salamat sa inyo at nalaman natin ang katotohanan, no? At talagang alam natin ang totoo, no? Wag alam nila lahat. Takot na lang ang nangibabaw sa kanila para hindi sabihin ang totoo. Tandaan niyo 'yan. Okay, isang content na makabuluhan at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.